Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, gawin natin sa video na to ang weekly horoscope for May 6 to 12 para sa mga kaibigan natin po na may Sun, Moon, at Rising sign na Cancer. So, kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like this video as well. And favor, pakishare na rin po ito sa mga social media accounts nyo along as well sa mga group chats. And tandaan natin yung mga readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. And sa mga gustong alamin ng kanilang Sun, Moon at Rising, anong benefits neto, sa dulo po ng video, may link tayo para dito. Private readings and spell works, you can message me on our Facebook page. The link is in the description in the video below. And of course, sa mga gusto pong mag-donate to support our channel, you can send it via GCash or Maya numbers on the screen or use the join button or yung thanks button po. Okay, sige, sige, sige. Cancer, kamusta ka? Ano na, ayaw mo humulat. So, let's check. Sorry. Princess of Swords and Conflict and Chaos. Alam mo yung ano, gagawin kitang side A eh. Ang dami mong tanong eh. Alam mo yung, tapos andoon na, since hindi mo makuha yung sagot sa mga tanong mo, deadma ka. Or worse, gumagawa ka ng, kumbaga, parang ganito. Hindi niya ako hindi niya ako pinapansin, ganyan, ganyan. Eh, bahala siya sa buhay niya. Alam mo naman kung sino siya, blah, 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 blah. That's wrong. Yes, andun yung point kasi. Naintindihan ko yung point mo na hindi man lang binibigay sa'yo kung ano yung kailangan mong malaman. But, you also need to realize na at some point, naging ganun ka din. Diba? At some point, na ikaw yung nag-cause ng gulo ng isip ng ibang tao. So, kung titingnan ko 'to parang medyo for the karma lang siya ng very light. Kumbaga, binabalik ng universe yung ginawa mo before sa iba, ikaw naman yung nakakaranas ngayon. So, it's a way of the universe telling you na, Cancer, eto yung ginawa mo before. So, alam mo na yung pakiramdam. It's a lesson. Yes, it's a hard lesson to learn. Pero kailangan eh. Sometimes, yung sa end mo kasi, you need to, karamihan sa inyo, kailangan ma-experience nyo muna bago nyo maintindihan yung isang bagay. Yes, medyo chaotic lang siya talaga, literal, with the chaos and conflict. Pero kasi, try to open your mind. And at the same time, sabi din ng cards, bakit mo kailangan problemahan yung sarili mo sa isang bagay or sa mga bagay na wala kang magagawa for this moment. Kumbaga, 'pag sa exam, remember, ginagawa natin 'yan, eh, na ano ka sa number 5 pero hindi mo alam yung sagot, hindi ka naman tatambay doon lang. Lipat ka muna sa iba, sasagutin mo yung kaya mo, same thing. Manage what you can manage, focus on what you can do, fix kung ano yung kaya mong ayusin sa ngayon. Puwedeng hindi pa timing, puwedeng it's not yet the moment para malaman mo kung ano yung gustong ipahayag sa'yo. Take it slow. Ano ba kasi nagko-cross sa'yo? Nine of Wands, tsaka the Tribe. Okay. So, andun yung point. Sige, gets ko na. Naging important din kasi I don't know if this is a specific person o group of people na naging important din sa'yo. Kumbaga, pwede din sabihin na medyo tumatak siya sa'yo o nagkaroon ng impact sa'yo. So, na-understand na kung bakit medyo, hindi nga medyo, kung bakit affected ka in terms of the person or the group of people. Kasi merong iniwan na imprint, yung kumbaga footprints, ganyan, yung taong yun. Pero remember, sabi nga sa tribe, with the card of the tribe, it's about the family eh. It's about the strength within the tribe. Minsan kailangan humihiwalay talaga.
Minsan talaga may umaalis kasi that's how you're going to expand, eh. Parang 'di ba, parang mga ibon, once na malaki na sila, lumaalis na sila sa pugad, lumilipad sila. Nag-e-expand sila, they have their own adventure, they create their own story. Nagkakaroon sila ng sarili nilang buhay and eventually andoon na gagawa sila ng sarili nilang mga sarili nilang buhay, sariling kuwento, sarili nilang kapalaran. So, gano'n din yung nangyayari. Huwag mong ayan yung buhok ko. Huwag mong ano, huwag mong, problemahin masyado 'yun. Sabi nga dito ng Nine of Wands, nawawala ka minsan sa focus. Yung tina-target mo, nawawala ka doon sa pinaka-agenda mo. Minsan na out of focus ka kaya yung iba sa inyo na-absent-minded. So, you need to hindi naman clear your thoughts, pero you need to manage yung iniisip mo. And the same time, andoon din na while managing kung ano yung iniisip mo, i-manage mo din yung mga nararamdaman mo, kapatid. Kasi your emotions, malaki impact niyan sa iniisip mo. Try mo yung tipong kapag masaya ka, pansin mo ang dami mong good ideas. Pero kapag andoon na yung emotions mo is very down, ang dami mo ring negative ideas naman. It's because your emotions are affecting you big time. Tapos dagdag pa, Cancer na isa kang water element. And water is about our emotions in the heart. Mm. So medyo big time talaga. Medyo pagka-double whammy ang pagtama ng emotions mo. So medyo kalma-kalma tayo ha. Tingnan natin yung kaano mo, crown card. Hanged Man, Unfinished Symphony. Okay. Okay, so medyo nagigets ko. Gusto mo lang talaga magkaroon ng moment ng closure or kaya mo gustong makipag-communicate. Gusto mong magkaroon ng parang, tamang realization na, okay, this is it or tapos na 'to. So, wititit na akong magagawa. Wala na kumbaga final decision na 'to. Kumbaga sabi once to be a millionaire ba, is that your final answer? So, you're trying so gets ko din with the card of the Hangman na naka-reverse. Actually, baliktad yan dapat ganyan. Pero with the Hangman in reverse, parang andoon yung point na ikaw na lang yung nag-iisip ng possible na dahilan. Parang ikaw na lang yung nagsa-psychologize. Pero isang pinapala sa'yo ng cards din with the Unfinished Symphony. Gusto mo ng closure. Hindi ba yung disconnection nyo, hindi pa ba closure yun? Hindi pa ba enough na closure yun? Gusto mo ba talagang may marinig na hindi mo magustuhan? Let's protect ourselves, Cancer. Kasi yung mga physical na sakit, sugat, gumagaling yan in time. Give it some time. Gagaling yan. Pero kasi may mga words na kapag binitawan sa'yo, magkakaroon siya ng emotional impact at hindi natin alam gaano katagal yung pwedeng maging healing process sa emotions, pagsalita. Kaya 'di ba yung our words are like sword. Sabi nga, your word is like a double-edged sword. Dalawa yan. It's either makakatulong yan para mag-grow ka or it will cause your downfall. Siguro nun yung point na pine-preserve ka lang ng universe na hindi mo marinig muna yung mga kailangan mo marinig in the next time na siya. Huwag mo na ngayon, sabi ng universe. Kasi hindi magiging medyo mahirap tanggapin or maybe lunukin yung mga makukuha mong info. Your foundation card. Queen of Wands, clean it up. Oh, ang dami sa inyo na ang theme song, medyo andun sa starting over again or andun sa punto na rebuild ka ng sarili mo. Kasi andun na parang andun ngayon pa lang binabalikan eh or iba sa inyo binabalikan yung okay,
eto ko dati, so medyo ibabalik natin yung former glory. Medyo ibabalik natin doon sa time na okey ka. Maganda rin yung target mo, kasi andun yung punto na, "Okay, I'll be better, I'll make things better, blah, blah, blah." Pero kasi ito yung question, nung card, ano ba yung mga kailangan mong bitawan? Kasi with the card nung clean it up, ito lumalabas, 'di ba? Na sinapala nung cards na may mga kailangan kang literal na linisin. Besides sa bahay mo, time na maglinis din, ay mag-ayos-ayos tayo. Mukhang may iba sa inyo may bisitang matatanggap kasi. We have here the Queen of Wands din. So, the Queen of Wands kasi andoon na you're building ano, parang bini-build mo 'tong new environment mo kung nasaan ka o yung since nga may mga may nawala, may natanggal sa life mo, parang nagbi-build ka ulit, inaayos mo, rebuilding tayo, which is a good thing. Kasi andoon na hindi ka nagpakalugmok, eh. Yeah, may mga overthink moments lang talaga. Pero hindi mo hinayaan na hilahin ka pababa nun. What you did better is andoon na humanap ka ng way para to make it work for you, your recent past. Judgment. Ay, I like that. Judgment, something lost made found, but naka-reverse siya. Something na nandyan ang nawala. Paulit-ulit tayo. A leg up. This is about health. Paano ko ba sabihin na maayos 'to? Alam mo yung inaasahan mo 'to, eh, na help, kaso nawala. Alam mo bakit din? Sorry sa term ha, Cancer. Inasa mo naman kasi lahat. Naging dependent ka masyado. Kumbaga, help meron kasi siyang limit, 'di ba? Parang kumbaga parang pensyon, may limit 'yan. Hindi mo puwedeng kung sabihin natin na ang sweldo mo sabihin natin before is, sabihin natin 20,000 kunyari lang. Then ang pension mo is nasa 5,000, yan. Sana nga 'di ba? 5,000. Hindi mo puwedeng i-require na 20,000 yung magiging pension mo, kasi yun yung sweldo mo dati. There's also help, yung help na nawala sa'yo. Kasi you're requiring too much. Andun yung point na yung mga tao, may iba sa kanila or itong specific tao na 'to, nakaramdam na parang naabuso na. Kaya nag-walk out, ge-gets ko na. Kaya umalis. Kaya nag-decide na kinut off na lang, unfinished yung phone. Kasi nga andun yung point na hindi din siguro alam nung tao papaano sasabihin sa'yo ng diretso or papaano explain. O andun tayo sa point na hindi maintindihan ko naman, eh. Kasi hindi mo pa naririnig. Eh, kapag narinig mo, for sure, ayan, for sure mag-aano, para kang bulkan, mag-e-erupt ka talaga. Andoon na medyo mahirap at ang masakit nito, sorry again, binabasa ko lang naman yung cards. May part iba sa inyo magpe-play victim na parang, "Ganyan ka naman, eh." Parang, "Akala mo kasi ganito, eh. Hindi mo kasi maintindihan kasi." Yes, may iba-iba yung history natin. Iba-iba yung mga pinagdaanan natin. Pero isa yung kailangan nating gawin, eh. Is andun yung point na intindihin natin na that's why we're doing this is because we need to be honest. And we need to also learn how to listen to other people kung ano yung gusto nilang sabihin. And not just listen, but understand. Because yung possible future mo, well, at least you've learned naman. Meron tayong Ten of Cups tsaka deep knowing. So, ano naman na, you'll get better emotionally naman, Cancer. Andun yung point na ikaw mismo makakapagsabi na, okay, tapos na. Parang lesson learned, andun na parang, sige, intindihin ko na yung nangyari.
wala na akong magagawa, tapos na yun, and then nandun yung Diyos, life goes on, diretso ka na lang, deadman na lang si akla, parang gano'n. Parang sige tuloy na lang natin 'tong life na 'to, basta alam ko next time hindi ko na gagawin 'to, iwas na ako sa ganyan, deadman na ako sa ganito, eto na yung gagawin ko, sisiguraduhin ko may ganito. So, a lot of learnings ang makukuha mo, your physical environment, Ace of Swords tsaka yung you feel so ang karamihan sa inyo you still feel vulnerable, nakakaramdam pa rin kayo ng, na parang ang weak niyo. Yung tipo na, "Ba't ba kasi nangyari 'to? Ba't ko ba 'to ginawa or ba't ba ako nag-decide ng ganito?" May andoon na nagkaroon ng certain fear na, oo, tama naman, takot tayong magkamali. Pero ang nangyayari kasi, ang nakikita ko dito, medyo yung fear na yun ang nagdi-dictate ng mga actions mo. So, it's not also good. Kasi if you do something out of fear, it's no longer enjoyable. It's no longer love actually. Parang sa mga ano, sorry, sa mga, ibang mga sorry patawarin niyo, ibang mga religion, kasi ito yung pinaka-best example, eh. Ay 'pag hindi ka hindi mo 'to gawin or hindi mo 'to paniwalaan mapupunta kang impyerno. God loves you. Okay, hindi ko makita yung logic sa gano'n lang, na para tatakutin mo siya para mag-join doon sa religion, ta's sasabihin mo mahal siya ng Diyos. So, parang gano'n din, eh. You feel you want to be loved, but you're doing it out of fear. Medyo baguhin natin ang concept natin on that one. Huwag takot tayong magkamali kasi we want it to be perfect for us, not because literal na fear lang 'to, okey? Your emotional environment. Ay, perfect. Two of Wands and Milk and Honey. Well, sabihin natin na naiba kasi yung lugar kung iba sa inyo puwedeng naiba yung lugar, naiba yung set of friends or naiba sa work area, basta may naiba. What I like about this card is meron ka pa ring emotional support naman. Meron pa din yung tipong masasabi natin na kaututang dila or andun yung point na meron kang hindi mo naramdaman na you're alone, na meron kang nakakausap, may nakakasama ka, and that's a good thing. Andun lang kasi na hindi mo lang makita yung benefit pa nila sa life mo. Parang, okay sige kukuwentuhan ko sila, kasama ko sila, friend-friendan ko sila. Pero ano yung limit? May limit ka pa ring eh, may boundaries ka pa rin. Well, understandable naman, because of what happened sa past. Pero 'wag mo naman kasing lahatin, ha? Sinasabi din dito ng cards, kasi kahit ngang kambal may difference sila, eh. So, try to also expand yourself na paunti-unti. Relearn kung papaano magtiwala. Relearn, papaano makipag-connect. Gamitin mo yung mga natutunan mo from the past, okay? Your hopes and fears. King of Pentacles and Loyal Heart. Well, gets ko naman. Andun pa rin na hoping ka pa rin na kung sino man 'to o sino man sila na medyo magkaroon kayo ng proper communication pa rin. Yung point na kahit 'di na yung katulad ng dati, basta we're good na lang. Kasi alam ko naman na yung capacity nila. Alam ko yung kanilang gawin. Alam ko yung lugar ko na sa kanila. Alam ko na yung limits. So, and hindi mo naman andun yung fear kasi na baka mamaya maulit in loyal heart. So, andun yung point na dead mo na lang si akla, okay ka na, you're good, that's it. Hindi mo na pinu siya talaga.
So, sana matupad yung hope mo. Your hopes and fears, your possible future. Ace of Pentacles, soul. Well, actually, hindi ko na kailangan sabihin eh. Well, isa lang paalala ha. Hindi sinabing soulmate, jowa agad. Oy, mayos kayo. Ace is about creation. This is about, Pentacles about the physical realm. Soulmate, this is a connection. A special connection. Hindi agad, again, hindi agad to jowa ha. So, andun yung point dito kasi, this is a new environment kasi kung nasan ka. New set of people na nakasama mo. So, andoon na unti-unti, you will find the comfort. Kumbaga, sabihin natin, yung makikita mo yung makikita mo, kunyari, best friend mo sabi natin si Pedro, tapos nakilala mo si Maria, para nakikita mo si Pedro kay Maria. Kumbaga, nagre-reflect yung energy niya na maasikaso, mabait, naintindihin. So, the universe will still allow you or magkakaroon ng point na bibigyan ka ng people that you could pwedeng maging sabihin natin support system mo. Sila yung magiging extension ng health mo. Sila yung tipong, okay, I still have a family. I'm not alone. Eventually, makikilala mo din sila. Actually, ba kilala mo na lang, ma-realize mo na sila pala yun. Okay? So, I hope nakatulong yung reading sa'yo. At tandaan yung mga readings are for guidance purposes and use your free will wisely. So, kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, notification, and give this video a like. Kindly share it na rin po sa mga social media accounts nyo and sa mga group chats nyo. For private readings and spell works, message me in our Facebook page. Link is in the description. At sa mga gusto pong mag-donate for support, you can send it via GCash or Maya. Number is on the bottom of your screen or by clicking on the join button or yung thanks button. Cancer, maraming salamat sa iyo. God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway magkita tayo very soon and all the way here from Latin Benguet. Have a great day and keep safe. Bye!